Magkano nga ba talaga ang nagastos ko sa pagpunta ko dito sa Hong Kong? Una, ang booking ko, ginawa ko 3 months bago nung biyahe ko. So nakuha ko yung round trip ticket sa Cebu Pacific. Hindi siya ako pumunta sa sale ha. Basta nag-book lang ako, nandun siya. Umabot siya ng 5,680. Oo, round trip na 'yon. Oo, yung ticket na 'yon. Tapos nag-book ako sa Chungking Mansion. Ang per day niya is 1,120. So nag-book ako do'n kasi 3 nights lang naman ako. So binayaran ko is 3,060 lang. So sa 5,600 plus 3,060, 8,120 pa lang 'yon. Tapos may ano ka na, may tirahan ka na, may plane ticket ka na pabalik at papunta sa Hong Kong. Tapos ang mga additional na charges, yun nga yung Octopus card, 150 Hong Kong dollar, pero 200 actually ang babayaran mo kasi may 50 pesos na parang rental fee doon sa Octopus card. Pag ibinalik mo yon, ibabalik nila yung 50 Hong Kong dollar. Pero kung hindi naman, ikikip mo kasi magta-travel ka uli, pwede yon. So, ayun, parang 150 lang. So, 150 Hong Kong dollar, magkano ang ano nun, plus, ayun, yung 150 Hong Kong dollar, hindi ko pa na uubos eh. So, sa ngayon, ang nagagastos ko pa lang 65 Hong Kong dollar. Pinamasahe ko, tapos kumain ako sa KFC, 48, 48.50 Hong Kong dollar. Ang palitan is 7.80. Oo, dito ha, 7.80 ang palitan. So, i-compute na lang ninyo. So, in short, sa 4 days and 3 nights ko, ang total na nagastos ko lang talaga is 9,000, almost 10,000 lang. Hindi siya umabot ng 10,000. So, yun lang. O, walang gaanong pag nag-DIY ka, mas maganda kasi hawak mo yung time mo at saka mai-explore mo talaga yung lugar. Hindi ka nagiintay ng kung sino, hindi yung bibigyan ka ng time na ano lang tayo dito ha, ilang minuto, ilang ano, so babalik tayo, pupunta na tayo sa iba. Hindi. At least yun, hawak mo yung time mo. At saka maganda pag nag-DIY ka at nagsarili ka. Kasi ako nag-solo travel eh. Ang dami mong ma-experience. Malalaman mo kung mag-travel ka na pipick upin ka tapos hadalhin ka sa hotel mo. Sa nalaman ko na, ay, ganito pala, may airport express, paano ka sasakay, saan ka bababa, saan ka lilipat. Experience siya na natututunan ko. Para next time, pagbalik ko, alam ko na ang gagawin ko, or kung may pupunta akong kaibigan, tuturuan ko na sila kung ano ang gagawin. Kasi na-experience ko kaysa yung nag-agency ka, nag-travel agency ka, pipick upin ka dito, dadalhin ka ng kung saan saan. Wala, hindi yung experience, although convenient siya, pero yung experience kasi yun ang mas mahalaga eh. Yung natutunan mo at nalaman mo na raw, hindi yung ifinid lang sa'yo. So yun ang habol ko, kaya talaga ako nag DIY solo travel dito sa Hong Kong. So, ang Hong Kong naman, actually, maganda siya kasi marunong sila mag-English. Hindi man sobrang fluent, at least naiintindihan na yung English nyo. Yun ang kagandahan compare sa ibang Asian country na talagang lost in translation ang nangyayari. So, yun lang ang nagastos ko dito pagpunta sa Hong Kong. So, punta na niya kayo, mag-solo. Ayun, kaya advice ko sa inyo, dapat mag-solo travel din kayo, mag-DIY. Nakaka-excite siya, ibang experience siya, ibang feeling, iba ang fulfillment. Kasi nagawa mo the way na alam mo. Basta, syempre may ligaw na factor din yan. Kasi katulad ko, hindi ko alam kung saan ako lilipat sa Red Line o pagdating ko ng Hong Kong station from the airport through Airport Express or Sky Train.
Hindi ko alam kung saan yung read line. Oo, so ang ginawa ko nagtanong ako doon sa babae na nasa ano, yung bago ka mag-tap nung octopus card doon sa MTR nila. So tinanong ko kung saan yung read line, itinuro niya, sundan ko daw lang yung arrow. So sinundan ko, yun na nakapunta na ako doon. So gano'n din ang gagawin ko 'pag papunta na ako ng airport. Kung ano ang ginawa ko noong pupunta ako papasok ng Hong Kong, gano'n din lang, reverse lang ang gagawin mo, pauwi naman papuntang Manila or papuntang airport ng Hong Kong, pa Manila. Gano'n din lang ang gagawin mo. So, ayun, pagdating naman pala sa ano, sa internet, kumuha ba ako ng SIM card? Hindi ako bumili ng SIM card, pero nagtanong ako ng SIM card. Sa 7-Eleven, kailangan lang yung passport nyo pag bibili kayo ng SIM card doon. Nagtanong ako, pero pagdating mo naman sa airport, may libre na wifi. May libre na wifi. Tapos pagdating mo naman sa tuluyan mo, may libreng wifi din. Oo, unlimited siya. So, ba't pa ako magsi-SIM card? Tapos, madaming free wifi naman within the area. Pag pumunta ka sa isang kainan, sa mall nila, sa iSquare, may free wifi sila. So, ganun na lang ginagawa ko bago ako magpunta, kung saan man ako pupunta, nagse-search na ako. I-screenshot ko na kung paano. Ayun, yun ang ginagawa ko. So, nakatipid ako doon sa SIM card ng at least nakatipid ako ng mga 400 pesos. Oo, kasi madaming free wifi dito kahit nandito sa ano, ito naka-free wifi lang ako dito sa Victoria Harbor. Yung pala yung Hong Kong Museum of Arts. So, ang kaharap nito yung Regent Hotel Hong Kong, Regent Hong Kong. So, yun lang. Tapos, pagdating naman sa kainan, madami silang kainan. Oo, dito na mga mura. May mga street food din sila, yung mga isaw, ganun. Mayroon within sa Middle Road, dito sa Nathan Road, sa area na to, madami sila. Mga mura lang, one Hong Kong dollar, 2 Hong Kong dollar, ganun lang. Tapos, may kinainan ako na napakasarap na kainan na napakamura. Sa likod lang siya ng ano, pag ano mo, kaharap siya nung, kahilera siya nung Tower Prince Hotel. Pag, parang likod siya ng Jollibee. Oo, mayroon doon, bakery siya at the same time kainan. Napakasarap, authentic na Chinese food talaga sinaserve nila. Doon ako nag-umagahan at naghapunan. Oo. Ang nagastos ko lang doon is may 43 nga lang eh. $43, may sabaw na ako, may ulam, may ano. $43. At saka ang sarap. Ang sarap talagang authentic Hong Kong food talaga siya. So, doon ako kumain twice, umagahan at saka dinner. Tapos the rest, in-explore ko na kasi pati yung mga street food nila, yon. At babalikan ko uli kung bibili kayo ng halimbawa mga kailangan nyo, lotion, shampoo, na hindi kayo nakapagdala, tissue or tubig, pumunta kayo sa supermarket. Mas mura siya kasi sa labas, halimbawa, yung isang ganon, 12 Hong Kong dollar, kalaking mineral water, sa labas, mabibili mo ng 12 Hong Kong dollar. Pero sa supermarket, mabibili mo lang ng 6.80 Hong Kong dollar. Di ba, laki ng difference. Samantala, nandyan lang naman, paglabas mo sa hotel mo, nandyan may mga supermarket na, so, bili na kayo, tapos imbakin nyo doon sa tinitirahan nyo. Ganun ang ginawa ko, ako bumili ako ng malaking malaki, saka isang maliit para dinadala ko. Tapos nire-refill ko na lang. Ayun. Bakit nga pala ako bumili ng octopus card? Ang purpose ko talaga kasi babalik pa ako ng Hong Kong, kaya ako bumili. Kasi at saka may mga time baka hindi rin tanggapin yung credit card ko sa ibang ano, kasi at least yung octopus kahit saan ginagamit. Oo, na pwedeng pambayad sa KFC, sa kung saan po pwede. Yung credit card ko kasi baka yun ang iniisip ko. Pero itrinay ko na mag-train. Yung credit card ko na eSwiss at saka
BDO at saka Security Bank, oo, parehas sila tinanggap kahit yung American Express na nagamit ko sila. Triny ko pare-parehas sila kasi nga gusto kong ma-experience kung tinatanggap sa train station, tinatanggap kahit sa bus station, mga bus, tinatanggap ang credit card. Kaya lang ako nag-octopus dahil nga yung intention ko baka hindi hindi tanggapin, at least may octopus ako na widely used dito sa ano, kasi pwede siyang pangbayad din sa kung kakain ka, yung octopus card. Kasi yung lagi nilang binabanggit na mag-GoTyme ka, mag-GCash ka, mas mas convenient sa akin ang ano, ang credit card kasi mas mura. Bakit? Una, ang conversion ng basta local ang pipiliin mo. Pag gagamit ka ng credit card, lagi mong pipiliin local. Local payment. Then, mas mababa ang conversion niya. At the same time, gaganda ang credit score mo. Pangatlo, dahil gaganda ang credit score mo, tataas ang credit limit mo. Pangalawa, nagkakaroon ng history yung ano mo, yung credit card mo. At pangatlo, nate-test mo yung capability o capacity ng card mo kung hanggang saan. At saka napakagandang gamitin dahil yaan, protektado talaga. Pwede kang magreklamo kung hindi appropriate yung price na nailagay o hindi ikaw ang gumamit o ano, kaysa yung gagamitin mo yung debit card mo. Nako, napaka delikado niyan kasi yung debit card wala silang pakialam dahil pera mo yan. Hindi katulad ng credit card na uutangin mo yan. So, pinoprotektahan yan ng mga credit card company. Every time na nakikipag-transact ka, sinisigurado nila na protektado yun dahil pag nag-dispute ka at hindi yan binayaran o inano, sila problema. So, mas protektado ng mga 50 times yung credit card mo pagdating sa pag-tatap mo kung saan-saan kaysa yung itatap mo yung debit card mo. So for me, okay din yan kung convenient kayo sa GCash or sa GoTyme. Pero para sa akin, mas gusto ko credit card ko ang ginagamit ko kasi yun nga, nagkakaroon ng history yung credit card ko at nagkakaroon ako ng magandang credit score. At the same time, madami silang ni-offer sa akin kasi nakikita nila nagta-travel sila. Ako, madami silang ino-offer sa akin ng mga ilang percent off. At the same time, nag-earn ako ng points. Oo, yun. Doon din, isa sa mga advantage yun. So, kaya lang ako bumili ng Octopus card. At most of the time, credit card ang ginagamit ko. Hindi na rin ako nagpalit ng pera. From peso to Hong Kong dollar, hindi. Hindi rin ako nag-withdraw. So, card lang lahat. Wala akong cash na dala. Puro card.